1.2 million pesos, guys, ang nasayang ng isang viewer natin from Leyte nung nakabili siya ng 2024 Ranger Raptor sa isang seller sa Bulacan. Ang nakakalungkot doon mga bossing, sinabi na pala ni buyer na ang mag-check ng unit is si Jeep Doctor. Tapos sinagot sa kanya ng seller ay, sir, wag po, hindi po tayo magkakatuluyan pag ganyan. Okay, pero nakakapagtaka bakit si buyer tumuloy pa rin. So eto, isi-share ko sa inyo kung ano yung nakakalungkot na nangyari dun sa ating buyer at bakit pinurso pa rin niya na bilhin yung unit at ngayon anong nangyari dito sa sasakyan, bakit nasayang yung kanyang 1.2 million pesos. Ito, isi-share ko sa inyo yung mga naging regular conversation namin. Kagaya lang guys ng mga regular clients na nag-i-inquire sa akin. Sabi niya, sir, good PM. So ako sagot ko, yes po. Magkano ang fee sa inyo kung magpapacheck ng sasakyan? Okay. Sabi ko, saan lugar po yung bibilhin nyo ng sasakyan? So sabi niya, sa Bulacan daw po. Medyo nalayuan ako kasi sabi ko, layo pala. Ano sasakyan ba yan? Sabi niya, Ford Raptor. Okay. Ang layo kasi sabi ko, anong year model ba yan tsaka magkano? Sabi niya 2020 model at 1,350,000. Okay, so 1.350M ang asking price ni seller, pero nabanggit ko kanina na nagkatuluyan sila sa 1.2M. So ibig sabihin guys, 150,000 ang naging discount ni client. Ganun siya na sales talk. 150,000. So nakakalungkot to. So sabi ko sa kanya, sir, paki-send sa akin link ng post para ma-check ko din. Okay, so hindi niya na-send sa akin. Pero ang sabi niya, personal lang po yun, boss Tapos taga Leyte ako. Papunta na kami ng Manila ngayon. Alas 7 yung flight namin. So nung mag-message siya sa akin, papunta na pala siya ng Maynila. So galing pa siya ng Leyte. So tapos Bulacan pa. So biglaan lahat. So pagka ganun mga bossing, medyo negative tayo sa mga biglaang lakad. Kasi syempre may mga schedules din ako. Sabi niya, sayang, pwede sana ipa-pick up ko na lang sana sa'yo yung unit, sir. Tapos usap tayo kung magkano lahat ng mababayaran ko, pati kahit ipasakay ko na lang sa Tugo ang sasakyan papuntang Cebu. Sabi ko, send mo muna sa akin post niya, need ko lang makita. Tapos ang reply na lang niya, sumunod na reply na lang niya sa akin is, haha, parang kilala ka na dyan sa Bulacan, sir ha. Yung last na magpapacheck sana ako sa'yo sa Bulacan, sinabihan ko ang seller na magpapacheck sana ako sa'yo, sabi niya, nako, hindi tayo magkakadil kung ganun. Ayan na mga boss. Lagi ko sinasabi sa inyo, pagka magpapacheck ka, sa lahat ng naging client ko, lagi ko sinasabi, mga bossing, bago nyo ako kunin yung serbisyo ko, sabihin nyo muna sa seller kung papayag sila na i-check ko yung sasakyan na binebenta nila. Okay? So, kapag hindi po sila pumayag, hindi po natin pwedeng ipilit yun. Hindi natin pwedeng ipilit na, hindi pwede, pacheck nyo sa akin yan, si Jeep Doctor yung mag-check. So, hindi pwede natin ipilit yun. Kapag ayaw nila, kayo ngayon ang magdidesisyon. Kung puporso kayo, tutuloy kayo sa pag-check ng unit na yon or hahanap kayo ng iba. Kasi iisipin nyo na kaagad, bakit ayaw magpa-check kay Jeep Doctor? Okay? Tapos, ang reply ko sa kanya, bakit naman daw? Yun lang kasi, di ba nga ayaw magpa-check sa akin. So, sabi ko sa kanya, bakit naman daw? Baka may problema unit niya. So, eto na. Nagkwento na ngayon si client. Ang sabi niya sa akin, sir, problematic talaga ang unit na nakuha ko, sir. Ha. Siguro hindi nadaanan niya sa tawa. Kaya pala takot siyang makita mo at sabihin sa akin. Okay, eto na. Sabi ko, nakuha mo na, boss? Okay, so tinanong ko siya kung nakuha na niya. Sabi niya, oo, sir. Eto, for overhaul na. Naputol ang timing belt. Naputol ang timing belt. So, ang timing belt kasi since Ford Raptor yan na to 0.0, by turbo engine, naka-timing belt na yan. Yan pa yung belt na nababasa pa ng langis yan Okay? So, sabi ko sa kanya, sir, ito na, mamaya pa pala, bago ko i-continue. Tuloy nyo lang naputulan siya ng timing belt. So, mamaya malalaman nyo kung ilan yung mileage niya nung naputulan siya ng belt. Okay, bakit, sabi ko sa kanya ngayon, bakit mo kinuha? Kasi sinabi na pala sa'yo na ayaw magpa-check sa akin. Ang naging reason lang niya mga bossing, kasi nandun na ako, sir, sayang uuwi ako ng Leyte na walang dala. Okay, so ang medyo yung reason ni sir, na uuwi siya ng Leyte na walang dala. Ang sa akin lang nakakalungkot, oo, umuwi ka nga ng Leyte na meron kang dala, pero yung dala mo, sira na ngayon. Okay, so yun na nga ang nangyari. Okay, so tuloy natin. Sabi ko sa kanya, ngek, di mas sayang pera, di masayang ngayon ang pera mo.
Ngayon, magkano magagastos mo diyan? Kasi nga naputulan ng timing belt, guys. Kapag natuputulan kayo ng timing belt sa isang 2.0 by turbo engine, nako lang, sinasabi ko na sa inyo, baka magulat kayo sa magiging estimate ng gastos at presyo ng labor. Okay? Tinanong ko kung yung by Ranger Raptor, so sabi niya yun nga. Tapos ito na, sinabi niya sa akin kung magkano ang gastos. Hinihingan ako ng mechanic ng 278,000 para sa pyesa plus 35k labor. Wala na akong planong ipagawa, sir. Medyo malaki na gastos ko kasi before sa sira, ngayon nasira din ang turbo nito. Gumastos ako ng 150k. Okay? So ito, nakakalungkot. Imagine nyo, bago pala maputulan ng timing belt, nasira na yung turbo. Tapos gumastos siya ng 150k. Ngayon, naging curious ako, sir, bakit ganon? Bakit nasira agad? 2020 model, 4-year-old pa lang yung sasakyan mo. So bakit naputulan ng timing belt? Tinanong ko siya agad, sir, ilan na ang mileage niyan? Kasi naputol ang timing belt. Tapos sabi niya, siya na mismo nagsabi, tampered siguro to, sir. Kasi pagkuha ko nasa 23 kilometers pa lang ang takbo. Sa akin ngayon nasa 31 kilometers pa lang. So kung 31k kilometers, so naka 6,000 yun na 8,000. So from Bulacan dinala ng Leyte, may 1,000 kilometers ba? I don't know, hindi pa ako nakakapunta ng ganong kalayo. Pero medyo nagamit na niya. Pero alam nyo guys, sa 23,000 kilometers, o sabihin na natin 31,000 kilometers, hindi pa yan mapuputulan ng timing belt. Okay? Sa 4-year-old, hindi pa yan mapuputulan ng timing belt. Based sa recommendation ni Ford, ang timing belt should be replaced at 80 to 100k mileage. 100k kilometers. Okay? So kung nakaka 31 ka pa lang at naputulan ka, siya na mismo ang nakaisip na tampered yun. Okay? So ito, ang the last thing na lang na sinabi niya sa akin, sir, 1.2M. Oo, sayang sir, lesson learned na lang na maraming manloloko dyan sa Bulacan. Okay, so nakakalungkot. Nakakalungkot sir, yung 1.2M mo, lipad na lang ngayon. Kasi nga, ang naging panghihinayang lang niya, nasa Maynila na daw siya. Alangan naman daw umuwi siya ng Leyte na walang dala. Pag nandito ka na sa Maynila, napakaraming mabibilhan na sasakyan. Okay lang yan sir kung magstay ka rito ng ilang araw. Magkano lang ang hotel? Sabihin na natin 2,000 isang gabi or 1,000 isang gabi. So kahit makasampung araw ka rito, 10,000 lang yan, 20,000 lang yan. Kumpara ngayon sa nawala sa'yo, imagine mo nagpapa-overhaul siya, 278k ang hinihingi sa kanya plus labor pa na 35k. Tapos before pa yon, gumastos pa siya ng 150k para sa nasirang turbo. So eto mga boss, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko naman sinasabi pala na ako ang kunin ninyong mekaniko. Kumuha kayo ng mekaniko mga bossing na ang agenda matulungan kayong makahanap ng maayos na sasakyan. Kung ayaw nung seller sa akin, wag kayong papayag kapag ka sinabi ni seller na sir, bigyan na lang kita malaking discount. Wag mo nang isama yung si Jeep Doctor. O kaya sabihin niya, sir, may kilala akong mekaniko, doon na lang natin ipa-check. Wag na yan si Jeep Doctor. Bakit wag doon sa mga kilala nilang mekaniko? Syempre, kilala nga nila yung mekaniko. Okay? So sasabihin ba ng mekaniko na yun na, sir, wag mong kunin to, tampered to. Sir, wag mong kunin to, pabigay na yung makina, mapuputol na yung timing belt nito. So kung magkakilala sila, mag-aaway sila pag ginawa nila yon. Tama ba ako mga kaibigan? So syempre, ang akin lang, kumuha kayo ng sarili ninyong mekaniko. Kumuha kayo ng mapagkakatiwalaan yung mekaniko. Okay? Kung ayaw nila pumayag sa akin, wala tayong magagawa. Huwag nating ipilit. Ngayon, nasa sa inyo na yan kung tutuloy kayo sa transaction o hahanap kayo ng ibang sasakyan na bibilhin. Okay? Ito yung nakakalungkot mga bossing. Ingatan po ninyo yung perang pinaghirapan ninyo. Hindi ko po pinagpipilitan sa inyo na ako yung isama ninyong mag-check ng sasakyan. Ang sa akin lang, isama ninyo yung mekanikong talagang may pakialam sa inyo. Yung talagang kayo yung iniintindi, hindi yung side ni seller. Kasi ang seller, yung ibang seller dyan, na hindi ko naman nilalahat, yung ibang seller dyan, matuloy lang, binubulungan yung mekaniko. Ako nang bahala sa'yo, pre. Igo mo lang yan. Bigyan ka 20 mil. Huwag naman po mga ganun, mga kapwa ko, mekaniko, sa mga mekaniko natin dyan. Maliit man po ang kitaan natin.
Barya-barya man ang kitikita nyo kumpara sa mga ahente. Mga ahente, malaki ang kitaan. Kayo, ganito lang ang kinita. Pero ang laking responsibilidad. Okay lang yung mga boss. At least, ang importante yun, yung dignidad ninyo. Hindi ninyo ipinagpalit sa maliit, sa malaking halaga. Okay? So, maraming salamat guys sa inyong panonood. Sana maging lesson po ito sa ating lahat.